Ayun, magandang umaga. Magandang araw sa lahat. Mga ka-react, panibagong araw, panibagong reaksyon, ano? At ngayon, panunuorin natin tong response ni DOJ, ano? DOJ Boying Remulla tungkol dun sa ginagawang hearing ni Amy Marcos, no? Senadora Amy Marcos. At itong reaksyon nga ni DOJ Remulla ay kinatutuwa ng human rights lawyer, no? Human rights lawyer na si Attorney Conte, itong dumidepensa ngayon sa mga nag-file ng kaso sa kaso ni dating Pangulong Duterte, no? Human rights lawyer si Cristina Conte. So mga kareak, panoorin muna natin to kasi ito yung kinatutuwa ngayon ng mga human rights victim dahil dun sa magandang sagot ng tanong ni dating ni Amy Marcos, Senador Amy Marcos tungkol sa kanyang investigasyon ngayon sa Senado sa pagkakaaresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So mga karak, simulan na natin. This requires no context. It's pretty straightforward and direct. Well, we also want to know his response to what stimulus, because if there's a question, we want to know, but we still want to know the question. Simply, he was asked if he approved of the presence of the ICC in the Philippines. There seemed to be some awareness in the public and in the media that the ICC was already here. So they asked the president, "What do you think?" And he said, "We will not block them. We will not just cooperate." There's clearly a change in tone and in order. Well, if they have not violated any law, I don't think that we should be alarmed at anything that they're doing here, as long as they are not violating our laws. What does not blocking the ICC mean? Non-cooperation, I think we mentioned that. Still non-cooperation, because we never, up to now, had any communication with the ICC, officially or unofficially. Again, I remind you of the president's statement earlier, will not do anything about the ICC as long as they don't do anything illegal. Isn't this tantamount already to blocking the ICC and not cooperating? Can you put the question into context, ma'am, please? There is no context. It's simply that previously the president said that the government will not do anything about the ICC, like you commented on, unless they do something illegal in the Philippines. Is this not tantamount to blocking the ICC? Well, blocking the ICC. We never knew that they were here. We cannot do something that we do not even know or identify the people who are supposed to be blocked. Totoo yung sinasabi ni DOJ, no, mga kareak, na ang ICC, siyempre, pag mag-iimbestiga sila, hindi nila pwedeng ipaalam sa atin, no? Kung mag-iimbestiga sila rito sa Pilipinas, normal na kailangan nila itong ilihim. Dahil hindi naman sila sigurado na lahat ba itong ating mga administrasyon, mga nakaupo sa administrasyon, ay pababayaan lang sila o kumbaga hindi sila sisilipin, no? Kaya siyempre normal na matagal na nilang minamanmanan talaga tong si dating Pangulo, no? Kaya yung mga salita niya nga na nung na-interview siya, alam natin na ito yung mga narinig talaga to ng ICC at na-monitor talaga siya. Kaya itong tinatanong ni Amy Marcos tungkol doon sa kung may alam ba ang ating gobyerno, wala talaga silang kaalaman kasi kahit nga ang China, pag nagpapadala rito ng mga spy, hindi nga natin nalalaman hanggat hindi natin nahuhuli na pumipirmis doon sa isang lugar na mga bawal at nahuhulihan sila ng mga gadget, no, na pang-spy sa ating gobyerno. So, kaya dapat, kaya talagang ang gobyerno natin hindi talaga alam na ang ICC pala ay nagkakandak na ng tawag nito, investigasyon para kay Duterte. So I don't see the logic, ma'am.
No, it's a simple question, straightforward. As of November 14 last year, ang sinabi ng Pangulo, no blocking, pero no cooperation din. Tama? Marahil, yun siguro ho, mas maganda kung Tagalogin natin, hindi tayo tutulong sa kanila. Hindi tayo tutulong. Hindi tayo hahadlang, ngunit hindi tayo tutulong. Yung paghadlang kasi, wala. ng anuman investigasyon, pwera lang kapag illegal na ang ginagawa. Pero Ganun nga ho yun. hindi rin tayo tutulong. Ganun ho, ang batas natin eh. Nanguhuli lang po tayo pag may ginawa akong mali. Pag ginawa akong paglabag sa batas. Ang maliwanag dito, nag-umpisa na ang investigasyon. As of November nung nakaraan. Hindi ko po masasabi yun. Kasi Bakit? wala po akong contact, wala po akong alam na ganung hong usapin nung panahon na yun. So ang ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, nagsasalita lang ang presidente ng kusa na Depende nga ho sa tanong. Ang problema ho, sa dating salita. ang problema ho, kung hindi natin alam ang tanong, paano natin malalaman kung paano ba niya sinagot yung tanong sa ganung paraan? Kaya kung pwede ho, ang problema rito ni Boying, no, ang sinasabi kasi ni Amy, yung sagot lang ng Pangulo, no, yung tungkol doon sa hindi niya pakikialama, hindi siya makikipag communicate, hindi siya tutulong sa investigasyon, at kumbaga susuportahan niya, hindi siya makikialam sa investigasyon, no. Pero kapag sa Interpol, kailangan niyang sumuporta. Dito kasi parang sinasabi ni Amy, yung tanong salita na lang. Pero yung gusto mangyari ni DOJ Rimulya, yung sagot ay yung tanong kung bakit napasagot o nakapagsalita ng ganon ang Pangulong Marcos, no? ilagay nyo natin Masasabi ko lang ng ilagay tanong. po natin sa talata yung tanong na Yun. tinanong kay Pangulo para malaman natin kung ano Yun yung gusto niya sabihin, na ano ba yung tanong kung bakit nakapagsalita ang Pangulong Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, no? kanya sinasabi. Kasi hindi ho eh. Ang ganitong salita po ay response po sa isang tanong. Kaya dapat yung tanong po sana iharap niyo po sa atin para buo ang pag-uusap. Tsaka sino po ang nagtanong? Anong pagkakataon yun tinanong? To the medical legal, the most known medical legal person in the country, Dr. Fortune. When she investigated a wrongful death situation, the death certificate indicated cardiac arrest as the cause of death. But in the autopsy, there were bullet holes in the head. of the Well, person. that is in itself is evidence, di ba? Yes, If there it's was evidence. if there was widespread na walang police report, and that's the first time I heard that, because when I was SFA, Foreign Affairs Secretary, and I was asking, sinasabi nila, sir, lahat yan at dapat pagka-suspicious ganito yung sistema, no? And kung meron forensic na cardiac arrest ganyan, so at the very least may falsification yan, di ba? Yeah, when we looked at the records of the wrongful death situations, there were really no police reports. Maybe 95% had no police Yes. reports. So anyway, that's for another hearing, etc. Ang point ko lang, our justice system is working. it is working. It is working. I mean, Yes. it has its ups and downs, and may common belief na pag administrasyon ng presidente, may konting protection for that. May ganun belief, whether it's true or not. But this isn't anymore so 2008 to 2010, 2010 to 2016, kung kailan man nagkaroon ng break up yung unit team, hindi na panahon ni President Duterte ngayon to. So, Actually, what the cases that we are speaking about, Parang sinasabi rito ni Cayetano, no? Dahil yung nangyari kay Gloria, parang nung nakulong si Gloria after yata ng kanyang term. Nung nakulong, may nag-file ng kaso, kaya si Gloria nahatulan. Si Erap din, ganun din. Nung pagkababa niya ng pwesto, na-impeach siya, ay nahatulan din siya dahil meron din nag-file ng kaso. Parang sinasabi rito ni Cayetano na nung presidente daw si Digong, may immunity siya na hindi siya pwedeng kasuhan. Pero ngayon nakababa na siya, yun dapat daw
nag-file na ng kaso para daw doon sa mga sinasabi nilang human right victim, no? So, parang malabo nga ang sitwasyon na filean mo ng kaso si Duterte kasi nakikita naman natin nito nakaraan na kahit pa paano, yung mga senador yun nga, mga senador, mayroon pa rin siyang mga, kumbaga, allies at hindi ganun kadali at lalo sa Supreme Court, si Duterte maraming pinaupo dyan nung kanyang kapanahunan. So, hindi ganun kadali para usigin si Duterte kahit nga ang Congress pinaubaya na nga, 'di ba? Hindi nga siya kumbaga andun lang, parang question lang siya pero talagang pailan siya ng kaso, hindi. Ginawa lang 'yun ng Congress para lang talaga sagutin niya lang yung kanyang mga kung totoo ba yung aligasyon, no, ni Garma, kung kumbaga kung aaminin ba niya o hindi. Doon inamin niya yung mga pagpatay. Pero yung aligasyon kay Garma, yung aligasyon ni Garma sa kanya, hindi niya inamin. Kaya dito, ang gusto ni Cayetano, dahil wala na sa pwesto si dating Pangulo, sana dito na pinailan at dapat dito itatrial si dating Pangulong Duterte, no? So yun yung pagkakaintindi ko rito, no, sa gusto mangyari ni Cayetano. Were filed by their families in the ICC because they could not get justice in the country. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. And they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Because for the longest time, ito mga biktima po, yung mga namatayan, yung mga pamilya nilang namatay o kaya na napaslang sa drug war, ay wala ho nang mapuntahan. Kaya doon ho sila nagpunta sa ICC. That's why I said, SOJ, na may belief na pag panahon ni Arroyo, it's very hard to go after Arroyo. May truth o hindi, in the sense that meron na presidential immunity while you're president. Pero pagkatapos hindi, di ba? That's why after President Erap's time, nakulong siya. After President Arroyo's time, nakulong siya, di ba? After President Aquino's time, wala naman nag-file ng kaso kay President Aquino. Okay? So kung ang belief, wala kang justice kay Duterte during his time, I won't comment, but that's a belief. But 2008 to 2010, hindi sila nag-file. 2010 to 2016, hindi sila nag-file. And then ngayon, pwede sila mag-file. Diba? So, and walang so I mean, the ICC should also look at our patterns and system. It's not only the period So the second point I want to make is that for example, no, si Mr. Las Cañas as Mr. si Motabato, one, hindi naman dinala ni, and she's free to manifest. He reviewed it. He assumed circumstances surrounding that. Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth. Justice system. Hindi na gumagana ang ating mga korte. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman na isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity, I think the DFA is more than familiar with that. Kabisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang ilang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Nga ho wala nga, hindi police report nga, wala Ganun ho kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po'y nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos sa mga polis na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap.
Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen Hindi po sa drug war. Hindi po sa drug Nangyayari war. yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Yun ang tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yon. So, suko Nagkaroon tayo tayo ng doon. problema nung panahon na yon na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yon. Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwede magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon Eh, kung sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Ang problema rito ay Jaime, no? Yung tanong niya, kapag sinagot, sinisingitan niya rin, no? Siya yung nagtatanong, dapat patapusin niya, dapat magsalita to ng kompleto bago siya magtanong uli. Di ba? Parang, kasi yung pakiramdam niya rito, nabablock yung mga tanong niya eh. Kumbaga, sa totoo lang, no? Kitang-kita naman natin na yung tanong niya, na maganda yung balik ni Remulla sa kanya. Kaya, sa kanya, hindi niya rin mapigil yung sarili niya, sagutin niya agad eh. Instead na pabayaan niya na lang, bago niya pagsalitaan uli. Yun sana ang tama. Okay. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Mo? Pilipinas? Parang Maayos na nakikipag, pala ano eh, parang Nag-iba na. Hindi ko nakikipag-debate eh. pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi ko namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. That numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. ma'am, but there is no investigation, Ulit-ulit ma'am, eh. into the deaths by cardiac arrest, Paulit-ulit but with a hole in the head. paulit-ulit niyang gustong hingin yung kaso na pwede daw imbestigahan. Eh wala ngang kasong na-file, wala ngang police report kapag pagdating sa human rights, yung pagpatay, no? Pagpatay, walang police report doon. Yun yung sinasabi ng DOJ. Ito naman si Amy, paulit-ulit sinasabi, nasaan daw? Bakit nga hanapin ngayon? Bakit hindi noon pa sila gumawa ng hakbang? Ilang taon na siyang senador dyan, no? Bakit nga naman hindi nila nagawa ng investigasyon? Nakitang-kita naman, tayo ngang maliliit na tao, alam natin ang mga balita. Ito pa kaya mga nakaupo rito? Ha? Hindi nila alam kung may patayan dyan na hindi alam kung bakit namatay o binigyan ng maling death certificate, ha? Na cardiac arrest lang ang nangyari pero yung pala na baril. So, ngayon, isang malaking kalokohan na ngayon mo hihingin porque nasabi sa iyo na ito yung sistema nung nakaraan, no? Na kapag may namatay, eh walang police blatter, no? Walang report. Kumbaga, wala silang makitang police report about dun sa mga namatay na yon. Eh anong ikakaso nila? Anong babasihan ng kanilang kaso? So, ngayon mo pa hihingin, no? Dapat ngayon nag-iimbestiga ka sa simpleng bagay ngayon. Bakit nung malaking pangyayari, mga patayan na hindi malinaw kung bakit sila namatay, bakit hindi nyo iniimbestigahan? Yun lang yung aking mga karya. Kaya nga, Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan, ma'am? Did the Senate magtulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate You know. deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Yung kay Kian talaga kung bakit ganun, ano siya underage siya ron, no? Talagang hindi na talaga katanggap-tanggap sa mata ng mga tao. Kumbaga,
marami ng simpatiya dun sa pangyayari dahil yung pangyayari doon sa bata ay underage lang yata siya nung siya ay nadamay sa drug war ni dating Pangulong Duterte, no? Hindi po murder. Okay, That is ano one man? of Doon nagising doon talaga umugong na, doon na talaga nagkaroon ng alsa. Umalsa na talaga ron yung mga mga nabiktima na rin, no? Lahat silang mga nabiktima na ang dami na nilang complaint sa human rights, pero yun nga, walang aksyon na nangyayari. Ang pulis, sarado ang bibig, no? Yun yung mga kaya ang kapanahunan noon ay wala kang makukuhang hustisya kapag sa pulis ka lumapit dahil hindi nila ito gagawa ng report. several thousand na. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na akong nakatulan. may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong Ito yung ito si attorney Dr. Porton, no? Dr. Porton ba? Oh. Ito yung nag-autopsy sa mga namatay sa mga nakaraang administrasyon, no? Yung mga tinamaan ng drug war. ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema, pero ang autopsy, nakikita pong may butas po sa ulo. Pero, sabi nga, Yun mga karyak, no? Malinaw yung sagot dito ni D.O.J. Rimulya na kumbaga binabanggit niya rito na sa nakaraang administrasyon talaga ay hindi tayo makakakuha ng justice pagdating sa biktima ng drug war. Hindi natin sa human rights, hindi natin yun makakamit kapag sa pulis tayo lumapit o kung pagbabasihan natin ay mga police report dahil talagang hindi ito nire-report ng tama. So ngayon mga karyak, punta naman tayo sa isang ICC, human right lawyer, no, na dumidepensa ngayon sa mga nabiktima sa ICC, na sa mga nagpunta sa ICC. Ito si Attorney Cristina Conte. Ito yung humahawak ngayon sa mga nabiktima ng drug war ni Duterte. So panoorin natin yung kanyang interview, no. Ini-interview siya ni Isguera. At dito ikinatutuwa niya yung kanya yung pananalita rito ni Boying. Dito siya natuwa dahil kumbaga yung pananalita rito ni Boying ay pabor sa kanyang hinahawakang kaso. So, mga karyak, puntahan natin. Pares. Dahil doon sa mga susunod. Kunwari, Bato de la Rosa. Dapat malinaw na. Diba? Kasi kinukonsider man nila, hindi, nandun na si Duterte eh. Importante yung mga susunod. Okay? Ano yung response mo doon? Na importanteng liwanagin yung proseso para doon sa mga susunod. Ako, I agree. Dahil, una, hindi lang naman yung mismong pagkaka-aresto kay Bato ang tinitingnan ko. Kundi, sa totoo, ang itsura kasi niyan, the process of arrest will follow Philippine law. The process of surrender is a question now under the purview of so many people, of many experts. Kasi pinapasok yung bakit, ano yung otoridad para ilipat siya ng custody galing sa PNP papunta ng The Hague or ICC mismo, diretso. Yun yung isang question. Pero yung process of arrest, yung mechanism, it will follow the processes of the arresting country. Kaya I guess ito yung dapat makita ng buong Pilipinas na ano ba talaga pag-aresto. Kasi sabi ko nga, una naman yan pagpapakilala. Pangalawa, verification of the identity of the accused. Pangatlo ay Miranda rights, and then Torture Act, and then fourth, reasonable restraint. Yun lang ang parang basic points. May leeway talaga ang police, kumbaga para ma-achieve yun. In fact, kung papasok sila ng bahay, maninira ng pintuan,
in some instances, pwede eh. Kasi yun na yung hinuhuli namin, tapos tumakbo. Pwede silang pumasok ng private property as an exception to the rule. Kung Parang pinapatungkulan dito ni Attorney Conte, no, yung pagkakaresto kay Duterte na maaari talagang gawin kasi nga dito sa kanya kapag talagang on-site mo na yung suspect at may dala kang warrant of arrest, ito yung sinasabi niya na kahit tumakbo pa sa loob ng kwarto, pwede mong sirain yung kanyang pinto ng kwarto kung talagang nakita mo siya on the spot na doon pumasok. may personal knowledge nila, ayun na. Hindi pwedeng sinumbong sa kanya, huy, pumasok po sa kwarto. Hindi pwede yun. Dapat nakita niya. So may mga Alam mo. ganong nuance. Alam mo, kita niya mismo, personal knowledge. Yung hinahabol niya, pumasok ng kwarto, pwede niyang sirain yung pintuan kung sakasakali. Okay. Yung other aspect, yung surrender, yan pa yung under question. Pero for me, okay na yun. Kasi position ko nga nung una, it's either you transfer Duterte to a member state, yung custody niya, or give him directly to the ICC as soon as possible. So, ang ginawa yung second option. Send him Diretso directly to the na. ICC. Okay. Attorney Gracie, anong balita mo rito sa sinasabi ng iba, nagpalabas na o magpapalabas na ng arrest warrant din ng ICC sa Shamba na co-conspirator si Duterte at kasama ron si Bato? Anong info mo? Well, yung 9 kasi na pangalan nandun sa request for a warrant of arrest. So, parang ina-apply na, ito yung mga tinitingnan din. Ang hirap, ako hindi ko ma-imagine na siya manghuhulihin sa kaso sa Pilipinas. Medyo malaki. But this is just... Kahit sa akin, kung iisipin lang natin, siguro naman ang ICC hindi nga naman guguluhin ngayon yung pangyayari. Kasi pupokus muna nila yung kanilang pagtatrial kay Duterte. Siguro kapag lumabas na at kailangan ng kunin si Bato, siguro maaari. Pero sa ngayon, pakiramdam ko sa akin lang, kailangan nilang mag-focus muna sa isa. Kapag itong isa, napatunayan nila at na-convict si dating Pangulo, maaring hugutin. O kung lumabas man doon sa pagtatrial na kailangan ng hugutin to si Bato, malamang pwedeng kunin. looking at previous experience or previous cases. Hindi Logistics ganyan karami. Hindi logistics kundi yung parang konsepto ng who is most responsible. Kasi Okay. ang ano niyan ay yung pinuno o kaya yung talagang indispensable. Pag hindi siya ang naiupo dyan, pag hindi siya ang naging leader, hindi matutuloy yung mga krimen. Yun. Kailangan nating i-figure out yung iba ay talagang nautusan lang or kasama siya dun sa conspiracy. Di ba? May mga ganong level ng Wait, attorney. participation. Kung yan ang standard, edi pasok si Bato tsaka si Albayalde. Bato talaga. Oo, kaya Bakit ako... Albayalde? Wala siya nung panimula sa war on drugs sa national, pero NCRPO, di ba? Kaya ako, yan yung tatlong pinangalanan na ng ICC prosecutor noon pa. Kaya sa kanila ako, ano ba to? May pustahan ba? Sa kanila ako pupusta na Bato definitely. Pero Albayalde, tingnan natin. Sabi ko nga, baka naman ako yung conservative na pwede naman talagang siyam ang hulihin. Anyway, may space pa sa ICC kasi 22 yung selda, 6 pa lang yung nakatira. So, kasya pa. So, ako nagre-reconsider din ako. Kung kung gusto nilang hulihin yung siyam. So may dahilan para kabahan si Bato. At 'di ba, parang sa balita ngayon, nasa isang undisclosed location ba? So may dahilan para kabahan si Bato kung ikaw si Bato. Ay talaga, nung ako pa yan sinasabi na si Bato de la Rosa ay walang pupuntahan niya kundi yung ICC. Akala ko nga una siyang huhulihin or unang mahuhuli kasi sitting duck siya as a sitting senator. Di ba? Although sinasabi ni Cheese Escudero na proprotektahan niya, well, I understand that. Pero ewan ko kung hanggang gaano katagal makakapag-stay siya sa Senate. And ngayon, apparently, umalis na siya doon. Okay. Good luck, Senator Bato. Nagtago pala siya ron. At nainip siguro, kumbaga, mahirap din magtago, no? Kahit
kahit siguro nandiyan ka sa Senado, malaya ka makagalaw-galaw, pero sa pakiramdam hindi ka makalabas-labas, mahirap din. Kaya hindi rin kakayanin ng mga yan. Ito pa isang telling dun sa pagdinig kanina. No? I think this has to be highlighted. Yung pag-acknowledge ni Justice Secretary Boying Remulla na yung justice system natin, at least at that time, failed the victims and the relatives. How significant yung ganung acknowledgement o pag-amin on the part of the Justice Secretary? Naku, important sa amin yan dahil matagal na namin dinidiin na lapit kami ng lapit sa korte. Ito na yun mga karyak, no? Yung ikinatutuwa ni Attorney Conte kay Boying Remulla, yung pagsagot niya kay Amy Marcos. Sa prosecutor, wala din, unang pala, sa police, walang investigasyon. Paglapit namin sa prosecutor, minsan nga DDS pa, hindi na tinitingnan yung substansya kasi natatakot din sila under the war on drugs program. Parang baka ayaw naming madawit dyan. Kaya, para sa mga biktima, kanino kami lalapit? Huwag na lang. And if you remember, it was the Department of Justice that said that it was cooperative with the war on drugs entirely. Vitaliano Aguirre pa. Nung pumasok si Minardo Guevara, nagsubok siyang mag-imbestiga. Pero yung inimbestigahan niya, parang yung isolated incidents, yung 52, hindi niya tiningnan o hindi niya sinilip na yung presidente at si Bato at yung buong kapulisan ay involved sa isang proseso. Kaya sabi ko nga, ganito na lang ba tayo lagi? Parang lapse of judgment. Wala ba tayong kikilalanin na responsibility na pangkalahatan? Ngayon, itong statement ni SOJ ay for the victims, medyo parang validating na, di ba? Sabi na namin sa inyo. Sana lang moving forward, may maging aksyon. Okay. Ito rin, no? Binanggit kanina ni Secretary Remulla, 95% daw ng mga patayan, wala raw police report. So, paano naman magpa-file ng kaso yung mga biktima, no? Ikaw, bilang matagal na nakatutok dito at you're representing some of the relatives of some of the victims, ilang beses natin napag-usapan ito pero kailangan ipaalala sa mga tao, no? Bakit ba halos imposible ng mga panahon na yon para sa isang simple, ordinaryong mamamayan na nabiktima nitong drug war na magsampa ng kaso? Kasasabi mo lang, walang ebidensya, wala kang papel. At kung may papel man, whitewash na. Ang sasabihin, or kumbaga malabo ka makakapagsampa dahil unknown perpetrators, namatay na lang at hindi na natin maimbestigahan. So, kung magkakaso ka, kailangan mo ng ano ang krimen at sino ang may kasalanan. So kung walang perpetrator, wala. At sino ang entitled or sino ang obligadong mag-imbestiga? Police. Hindi, mahirap kung yung tao, yung complainant yung mag-iimbestiga kasi yung chain of custody, una yun, sa ebidensya. Kapag kinuha yan ng ibang tao maliban sa pulis o sa otorisado, decontaminated. Hindi naman kami expert para gawin yun. Pangalawa, yung identification ng suspects, malawak kasi yan di anong gagawin ng mga tao? Titingnan yung grainy na image ng CCTV na sa barangay, na kung minsan patay ang CCTV. Pero sabi nga namin, pwede bang itong PNP makipag-coordinate sa MMDA? Saan pumunta yung motorsiklo? Anong nilusutan? At ito ay naging very real sa amin or very nakakainis nung panahon ng pandemic. Kasi di ba walang lumalabas? Pero may namamatay, may natutukhang pa rin. Kaya kami parang, yung sa mga pamilya, ma'am, sigurado kaming pulis lang. Kasi isipin. Pero mo, ang sinasabi rito ni Attorney Conte, no? Kahit doon daw sa panahon ng pandemic, ay kahit hindi na nakakalabas ang tao, pigil, kumbaga, bilang na lang lumalabas ng bahay, yung mga may gagawin lang na essential, no? May namamatay pa. Yun yung sinasabi niya. So, sa kanila, alam nila to dahil talagang itong human rights lawyer na si Attorney Conte, sinusundan talaga nila at sa kanila bumabagsak yung mga reklamo. Kaya kahit tayo naman kahit hindi natin masyadong nababalitaan siguro, para sa kanila, nung kapanahunan pa rin pala nung pandemic,
ay mayroon pa rin talagang nabibiktima, no? Mayroon pa rin pala talagang pinapatay. Yun, pandemic, stay at home lahat. Tapos may nangyayari pa rin krimen. Ang nakakalabas lang nun ay pulis at militar. Mhm. Hindi Kaya natakot kung wala kang, hindi natakot kasi posibleng protektado. Kaya hindi natakot sa overall, virus. so overall ay walang ebidensya, mahina ang ebidensya o kulang sinong perpetrator. And pangatlo, walang cooperation. Yung pulis, sabi nila, sorry ma'am, hanggang dito na lang po yung investigasyon. Kung magsasampa ka naman ng kaso, haharap ka ng prosecutor. Medyo mahirap din kung minsan dahil ito yung binabaka din namin doon sa both prosecutor at saka sa judicial system. Yung pagtingin doon sa krimen na mas malaki ito at hindi lang murder or homicide. Kapag napatay, hindi sinasadya at consistent yan doon sa nanlaban. Oops, napatay ko. Nandun kami, may operation. Tapos, oops, na bumaril. Sabi namin, mahirap bang intindihin na there could have been a murderous intent from the very beginning, and that murderous intent could be traced to the war on drugs, yung instructions. Kaya lang, siguro parang nakaka-overwhelm din na homicide lang yung kaso or murder. Now, I have to prove murderous intent overall. Kaya siguro konti pang push sa lahat ng ahensya, maski sa ating judiciary. Oo nga. Tsaka dagdag ko na rin, kanina mismo si Secretary Remulla yung umamin na merong findings na nakalagay sa death certificate, official reason, cardiac arrest, pero may buta sa ulo. Diba? Sa Correct. findings ito ni Dr. Raquel Fortun. Tapos, kaya yan, complicit din, hindi lang yung mga pulis pati yung mga ospital. And kung minsan, yan nangyayari yan sa punerarya. Kasi yung punerarya, na pag-aari ng mga pulis din daw, yung iba, yung punerarya, sasabihin nila, mas mabilis na mapoproseso yung claiming ng body. Kung una, hindi na lang kayo magpipirma kayo ng waiver at nakalagay dun sa waiver ay Tama. hindi kayo magpapursue ng kaso. Kung sasabihin nyo din na So, ganun kalinaw mga kareak, no, na kahit pala sa pagkuha ng bangkay na nakalagak sa punerarya, hindi mo rin pala ito basta-basta makiklaim kung hindi ka pipirma o papayag sa kasunduan na hindi mo na kailangan magpurso ng kaso. Ano? Ganun pala yun. Paklase. natural causes, hindi na kailangan ng police report na hindi makuha-kuha. Kita mo, Kung walang kukuha ka pa ng police report, hindi mo rin pala makukuha yung bangkay na yung kamag-anak mo na nakalagak sa punerarya sa kapanahonan ng dating Pangulo. Police report, kasi unnatural and natural causes. Pag natural causes, pwedeng diretsyo ng iproseso ng punerarya. Kaya ipit-ipit din tong mga tao, lalo na yung iba hindi alam kung anong proseso, kung anong gagawin. And pangalawa, walang pera. The more that the body stays in these funeral parlors, tumataas ang renta. Yung may mga ganyang biktima talagang pinaamin na lang sila. Hindi, tanggapin nyo na ito yung ilalagay natin sa certificate para okay na. Tsaka iba takot di ba? Alam nila na part ng drug war, pero wag nyo nang pansinin. Di ba meron pang nanalong kaso diyan yung bata, pinaglaban ng ama, ng magulang. Si Lenin Bailon, oo. Oo, 'di ba? Si Lenin Bailon na tinamaan habang naglalaro ba ng computer? Actually parang siya, bantay ng computer shop. Trabaho niya 'yon. Tinamaan bantay ng ba, nasa labas. Basta ganoon. Tapos nakalagay sa death certificate pneumonia. Tama yung pneumonia. Tapos may tama ng baril. Nako. Doon naman sa mismong proseso sa ICC. Pero huli kong tanong, ano bang epekto nitong ginagawang pang-spam, pang-bubuli, nitong mga DDS dito sa ICC judges? Talagang inaatake yung kanilang social media accounts. Ako, palagay ko, ito yung perspective na what if ako yung ICC judge? Alam mo, kung hindi ako sanay sa sa Filipino way of life, isipin ko na pinipressure ako. I love my father, this father is parang, you don't need to reach out to me through my personal channels. And the fact that you found me is threatening to me.
Kaya parang, naku, pag tiningnan niya na gano'n, that would be interference, that would be threatening. Tapos nababanggit ko to na may dagdag kaso yan, Article 70. Offenses against the administration of justice, lalo na kung itong si Duterte ang mapapatunayan na kumbaga may pauso niyan. Hindi din siya nakakatulong dun sa kaso. Not because the judge has been prejudiced or biased, but because the judge could tend to believe that there is a system. Kumbaga, hindi kasi siya spontaneous at hindi siya, makikita mo naman sa comments kung pare-pareho yung sinasabi. Yung inauthentic behavior, kung coordinated na. Ibig sabihin, no, yung parang sinasabi rito ni Atty. Conte, yung tanong nga ni Christian Esguerra na yung pambubuli daw sa mga ICC judge, no, kung sila ba'y naapektuhan dito. Ang sinasabi rito ay kitang-kita daw o namumonitor o na kumbaga na pre-predict din nila na itong pambubuli o lalabas ng mga hindi magandang salita sa mga judges ng ICC ay parang organisado. Kumbaga, may nagko-control. So, parang nakikita nila na ito ay mayroong taong nasa likod para itong mga balita ay lumabas o maipalabas. Yun yung gustong sabihin dito, no? Kaya kung may ganong klaseng perception sila na, kasi aralin nila yan, I would most likely say that the ICC IT team is now looking into this, lalo na yung mga nasa personal page. Kasi okay pa siguro kung official page, pero kung personal page, may ano na dyan, doxing or, di ba, na parang violation of privacy. Kaya kung, again, sa Pilipinas, parang feeling natin, sanay na tayo dyan, tapos kanya-kanyang screenshot, kanya-kanyang resibo. Kung hindi sila sanay, baka masamain talaga nila to. Ayun mga kareak, no? Narinig na natin ang sinasabi ni Atty. Conte about sa mga susunod na warrant of arrest, kung ito ba'y maaari o hindi, no? At yung ikinatutuwa nga ng kanilang side doon sa pagsagot ni Rimulya sa hearing na ginagawa ni Senadora Amy, no? So, siguro na mga kareak, hindi ko na kailangan dagdagan. Maganda naman ang pananalita ni Atty. Conte, maganda yung kanyang interview ni Christian Esguerra. So, hanggang doon na lang mga kareak. Sa susunod muli, magkikita tayo at maraming salamat. Please paki-like and subscribe sa ating channel mga kareak. Maraming salamat.